Hello, magandang umaga sa inyo lahat. Mga friendship, mga brother and sisters. Gaya ng pangako ko po sa inyo, ang i-reveal ko po sa inyo yung The Four Horsemen na apat na kabayong kumakaskas sa panahon po natin. Yan, ano po ba ang kaugnayan dito ng apat na kabayo nito sa buhay natin ngayon? Ayan po yan. Ano po ang kaugnayan nila? Siguro, familiar na kayo sa Four Horsemen na binabanggit ko. Isa nagagamit po yun sa mga pelikula, mga ano. Ayan. Shoutout muna uli ng mga taga-subaybay ko. Hindi nagsawa sa akin. Hindi rin naman nagsasawang batiin. Si Lato Plantilla, Alfred Gardner. Yan. Lahat po ng mga kaibigan ko sa opisina. Sa mga nakakilala sa akin. Ayan. Palalim na po ng palalim ang aking nire-reveal sa inyo. Yan, palalim na po ng palalim. Maring ito hindi tinuturo ng ibang reliyon. Kung kayo man ay dumadalo sa inyong mga reliyon. Ang pag-uusapan po natin ang Four Horsemen. Ano ba ito? Sino ba sila? Ayan. Pero bagay may papakita po ako sa inyong litrato. Ito po ay litrato lang po para magkaroon po kayo ng idea. Ito po. Pakita ko sa inyo, no? Ito po. Ayan. Kita nyo mga brothers. Ayan. Yan po yung kabayong pula na kumakaskas sa panahon natin sa huling mga araw. Ano po ba ang nagiging papel niya sa buhay ng mga tao ngayon? Ito pong Four Horsemen. Ito po yung pangitain ni Apostol Juan na nireveal niya sa pahayag Apokalipsis. Pabigat po ng pabigat ang pinag-aaralan natin. Sana nakakasubaybay po kayo. Ito po yung huling apostol na pinakataan ng ating Panginoong Hesus. Nireveal niya yung mangyayari sa huling mga araw. Ganito po yan ang makita ni Apostol Juan. Yan, kabayong pula na kumakaskas. Ito pong kabayong pula. Ang ibig po sabihin po to. Ito po yung nag-aalis ng kapayapaan sa daigdig. Ayan. Siya po ang talagang nagpapagulo sa mundo. Hindi lang po dito sa buong daigdig. All over the world. Yan. Isa po siya sa tinutukoy sa Four Horsemen na kailanman po hindi magiging mapayapa ang buhay ng mga tao. Kumakaskas po siya eh. Yan eh. Hindi po siya mapigilan. Yung isang kabayong pula. Tandaan nyo, kabayong pula. Wala po makakapigil dito eh. Sa panahon natin. Andyan po yung digmaan, kaguluhan. Ayan. Ang mga masama. Pasama ng pasama. Ayan. Ang mga pangyayari. Yung mga heinous crime na napapalit sa araw-araw sa TV. Ayan. Sa panahon ngayon, meron pa bang nabubuhay ng mapayapa? Para sa akin, wala na. Dahil paglakad mo pa lang sa kalsada o gabi, hindi ka nakakasiguro eh. Maraming masamang tao ang tagasik ng lagim. Yan. Yan po ang tinataglay ng apat na kabayong kumakaskas. Pula. Although noong 1914, digmaan pandaigdig. Hindi po ba? 1940. First World War, digmaan pandaigdig. Tapos po Second World War, 1945. Nagdigmaan po lahat ang daigdig. Yan. Talaga po inalis yung kapayapaan eh. Gusto nyo talagang tao makagulo, mag-away, lahat-lahat. Kahit ang mga pangulo po nagdidiktahan niya eh. Aminin na po natin na tinutukoy po sa Apokalipsis, lahat ng pangulo ng bansa
nadidikta ng masamang espiritu. Ayan. Lahat po tinukoy, wala po akong individual na sinabing isa lang. Dahil po dito sa kabayan na ito, nag-aalis ang kapayapaan sa mundo natin. Nagbibigay siya po ng hihig ng peace, pagdurusa sa mga tao. Napakahaba po ng papel na ginagampanan niya. Nung makita to ni Apostol Juan, 2,000 taon ang nakalipas. Wala na po talaga masasabi na masaya ang tao, pansamantala. Pero agam-agam, nandyan. Sinasabi nga sa Mateo, sa hula ang tao mangangatal sa takot. Sa bawat gawin ng tao, andyan ang takot. Yan. Takot sa lahat ng bagay. Nandyan po yan. Hindi na po mawala sa atin ang phobia. Ang mga takot, lalo ng gabi, palong mapanganib, yan. Lindol, disaster, baha. Lahat na po yan. Nag-aalis po siya ng kapayapaan sa mundo. Sa anong layunin? Yan. At sino nagbibigay ng kapangyarihan sa kanya para gawin niya yon? Sino po ang nakapagbibigay ng ganyan kalakas na impluwensya sa mga tao? Yan. Nakita niyo po, konting bagay, nag-aaway ang mga tao, nagpapatayan. Wala ka na mapanood sa TV na mabuting balita. Puro kasamaan. Kaya minsan, bihira na kami manood ng balita Wala ka naman naasahan dyan Wala ka na kahit saan man, paling ng mundo. Kung yung nangyayari sa atin, nangyayari sa ibang bansa. Isa lang po ang pattern. Kabayong pulang kumakaskas. Isa na po yan pinakilala ko sa inyo, the 4 horsemen. Wala pong makakatalo dito sa panahon ngayon. Pero tingnan natin. Ayan. Isa pong i-reveal ko sa inyo, ito po. Ayan po. Pansinin po ninyo, no? Meron po siyang 2 bilog na bitbit na parang lato-lato. Tingnan nyo Ayan. Ito pong kabayo na to. Kung babasahin nyo, isang maitim na kabayo na kumakaskas. Ano po ba yung papel niya rito sa mundo? Bakit po siya kumakaskas? Ayan. Napansin niyo, may 2 bilog po siya na parang parang 2 bola po malalaki na parang pinaiikot po niya. Ayan po yan. Pinakikita lang po yan na pagkat po yan, naiikot niya, ano po yan sumasagisag po sa timbangan. Sa timbangan ng mga lahat ng bilihing tataas. Binabanggit po dyan sa Biblia na kapag po ang lahat ng bagay ay kinikilo na, nag-uumpisa na po ang pagtaas ng bilihin na hindi na yung makokontrol na kahit sino. Yan po ang layo ng 2 bola. Kagutuman po ang ibig kong sabihin yan. Kagutuman sa buong daigdig. Hindi natin makakaila. Kinakapos na po minsan ang mga pagkain sa mundo. Lalo na po ngayon na sa Pilipinas lang ang bigas napaka-problema. Wala na po mataniman ng tao. Nagiging mga village na po yung mga lupa. Wala na pong daluyan ng tubig. Wala na pong madapuan ng mga ibon. Ayan. Ito pong bolang itim, kabayang itim na kumakaskas. Sumasagisag talaga sa pagkamahal ng bilihin, pagsikil sa mga tao para mamatay sa gutom. Yan po yan. Ngayon po, ano kaugnayan natin? Ito na nga po. Dati nung araw ang mga bilihin, ang mga saging, lahat yan, nabibili mo lang ng ano yan ano po yung tabang yung bundle ng saging. Ang mga prutas po yan, nabibili na lang natin. Ngayon po lahat ng bagay kinikilo na
pati asukal, bigas. Wala na pong bilihin ngayon na hindi na kinikilo. Lahat po kinikilo na. Yan. Sa pagpapakita lang po talaga yan na umiiral, kumakaskas siya. Hindi yan mapipigil po yan hanggang kawakasan eh. Yan po mga dahilan na mas symbolical na pakana. At sino nagbibigay ng hininga sa kabayong itim na yan? Bakit nanatili siyang ganyan? Ayan. Nakita nyo naman po. Ang DTI natin, hindi mo naman maasahan. Kaya sinasabi ko sa inyo, maasahan nyo lang yan kapag Pasko, bagong taon, tag-iikot sila. Pero after that, wala na. Wala rin po magiging ano yan eh. Para sa akin eh. Wala na rin po magiging, wala sila magagawa eh. Kasi po dahil dito sa kabayong kumakaskas na to, nag-i-impluensya po sa lahat ng mga bilihin. Ang inflation rate po natin na napakamahal ng bagay. Hindi lang po sa pagkain, sa gamit, lahat, sa lahat pangunahing bilihin ng pangangailangan ng tao napakataas. Hindi na ma-afford, hindi na makayang bilhin. Kaya naman ang gobyerno natin nagbibigay ng mga discount sa bawat bibilin. Yan. Kahit pa ang agriculture natin na opisina, wala na rin magagawa dyan eh. Pamahalang fertilizer eh. Pamahal po mga irrigation. Hindi na po nila makokontrol. Kaya po pahirap ang buhay. Lalala pa po ng lalalayan hanggang kawakasan. Ayan. Wala sino man ang magsasabi na siya ay nasisiyahan sa buhay ngayon. Ayan. Ginagawa naman po lahat ng gobyerno kung magagawa. Kinokontrol. Pero nasa likod po niya ng talagang kabayo na kumakaskas, na hindi po makokontrol ang mga mga presyo. At paglalagay po ng suggested regal price ang gobyerno, hindi naman po yan nasusunod eh. Kanya-kanya po sila na presyo. Di ba? Kasi nga, kung mapapanood yung vlog ko sa inyo, sakim ng dambuhalang komersyalismo. Yan. Ito po ang nagmamanipulate ng sakim ng dambuhalang komersyalismo na nagpapahirap sa mga tao. Walang halaga sa kanila. Kung mamatay ka sa gutom, basta yung presyo nila, nandoon, hindi mo na yan mapipigilan. Yan po yung kaugnayan ng mga dalawang kabayo na po ang binibilang natin. The Four Horsemen. Ayan. Siguro naman, kahit di ko naman ipaliwanag sa inyo, nararamdaman nyo naman yan eh. Siguro, sabi nyo tama. Di po ba? Kaya yan, wala na po talagang tataas po ng tataas yan hanggang hindi na makakaya ng tao. Nakita niya nga sa bansang El Salvador, ng mga panahon na yon, nag-revolusyon po sila doon. Revolutionary ang nangyari. Sa sobrang taas ng bilhin, nagkagutom. Nasok na po yung mga tindahan doon. Kanya-kanya na po nakaw ang tao. Hindi na makontrol eh. Yan po nagpapalala eh, yung kabayong itim. Na simbolo ng dalawang timbangan. Lahat ng bagay tinitimbang. Yan. Diyan na po, no? Dito na po tayo sa susunod. Dalawa na po yan, no? Ito po, ang kabayong kulay gray. Ayan. Maputlang kabayo. Ayan, ito po siya. Pag-isang po ito, no? Litrato lang po ito, no? Ayan po siya. Ayan. Tingnan nyo. May bungo-bungo siya, makikita nyo. Ito ba? Ayan. Ito rin po, ang pangatlong kabayo na kumakaskas. Na ibig sabihin, maputla. Sagisag ng kamatayan. Ayan po yan. Kaskas ng kaskas yan, tatlo na yan sa buhay natin. Sagisag ng kamatayan, libo-libo o milyon na ang namamatay dahil sa kanya. Yan. Sa ayan, basta gusto mo, umiiral siya eh.
Kaya nga, diba, nagkaroon tayo ng World War I, World War II. Ngayon naman, ang pinakwento ko sa inyo palagi, nagdidigma ng tao, ang papatayan sa maliit na bagay. Miksi ang pasensya, nawala yung katutubong pag-ibig na sinasabi doon sa agape. Siyam na bunga ng Espiritu ng Diyos. Agape. Yan po yan. Nawawala na po yun eh. Dito bagay, nagpapatayan. Yan. Siya po talaga ang kumukuha ng buhay ng mga tao. Malaking kasalanan po sa masasabi natin na kapag siya'y namatay ang ating kamag-anak, sinasabi natin, salamat kinuha na siya ni Lord. Hindi po tama yon. Salamat at na kay Lord na siya. Hindi po mamamatay tao ang Diyos. Siya po yung nagbigay ng buhay sa atin. Hindi po pwedeng ang Diyos nagbigay buhay, siya rin ako ng buhay. Hindi po, mali po yun. Kapag nangyari po yun, siya rin ang magiging author ng kamatayan. Kaya wag po tayong gagamit ng mga salita na salamat at kinuha na siya ng ating Panginoon. Tahimik na siya. Hindi po yan. Ito po, itong kabayong naputla ang kumukuha ng buhay. Si kamatayan po. Layunin po ng Diyos sa paraiso, mabuhay ang tao magpakailanman. Hindi po niya gagawin ang tao mamamatay. Nakita mo. Kaya lang naman po namatay pagsuway ni Eva at Adan sa paraiso. Binalaan ng Diyos, pinili nilang kamatayan kaysa ang buhay. Kaya, pansinin po ninyo, libo-libo ang namamatay ngayon. Kalibat kanan, libo-libo na ang namamatay sa ospital, sa ibang bansa, sa sakit. Number 1 na kinukuha ng na itong kamatayan ito, ang mga sakit. Diyan po ang napakarami namatay, ang mga disgrasya, ang mga sakuna. Yan. Lahat po ng uri ng kamatayan na tinaglay ng tao, siya po ang may gawa. Yan. Siya po. Kita nyo control ng malabiliin. Isipin nyo, sa kanya nagmula. Sa kanya nagmula, control ng malabilihin. At yung kabayong pula, nag-alis ang kapayapaan sa mundo. Ayan. So, isipin mo, parang ang hirap mabuhay talaga sa mundo na to hanggat tumakas ka sila. Ayan. Paano ba ito masusugpo? Ayan. Kasi sa Armageddon nga marami pa rin mamamatay. Pero yun po judgmental ng Diyos, hindi na po siya. Marami na po talaga doon. Diyos na po ang maghuhukom. Ayan. Pati nga itong kamatayan ng kabayan to, huhukuman din Ayan. Ito po ay hindi to literal. Ayan. Nakikita natin sa larawan. Ito po ang kabayo na to ay pangyayari po ito. Hindi po ito literal na kabayo. Inahintulad lang po ito ni Juan nung makita niya, nakasakay sila sa kabayong pula, itim, maputla. Hindi po yan literal na kabayo. Pangitain lang po ito. Kaya nga sabi sa inyo, ang Apocalypse ay symbolical. Hindi po yan literal. Puro pangitain lang po ito ni Juan. Muling ipinakita sa kanya. Ayan. Nakita nyo, brother, sister, gano'ng kabigat ang Apocalypse. Ngayon, dito tayo sa panghuling kabayo. Sino naman ito? Ayan. Pakita ko sa inyo. Ilustrasyon lang po tiniwan. Ayan. Ayan po. Yan, kabayong puti po siya. Napakalinis ang damit. Ayan, kabayong puti. Ito pong kabayong puti, na nakita ni Apostle Juan, sagisag po ito, symbolical. Ito pong kabayong puti, sagisag ng kapayapaan, pag-aalis po ng ginagawa ng kabayong pula, nag-alis ng kapayapaan, ito sagisag po ito ng kapayapaan. Sagisag ng pagkabuhay muli, sagisag ng ang tao hindi na magugutom.
Sa kabayong puti po, tinutukoy po rito si Jesus. Ayan po. Didigmayin niyo po itong mga pangyayari sa lupa. Hindi po ito literal. Aalisin po niya lahat ng mga sagabal sa tao para mabuhay sa mapayapa sa paraisong lupa na pinangako ng Diyos. Gagawa po ang paraan na itong mga kabayong hindi literal na mawala na. Hindi na po sila iiral. Ayan. Hindi na po sila iiral sa bagong langit, bagong lupa. Bagamat pansamantala, nangyayari. Pero, lahat may hangganan. At pagdating ng takdang panahon, kasi iba po ang talaorasan ng Diyos sa talaorasan ng tao eh. Kaya sabi nga lumating nawa yung kaharian. Ayan. Ito po ang hinihintay natin eh, bagong lahat, bagong lupa. Pinangaral ko na sa inyo ng isang araw. Ayan. Kapag ka po lahat nilinis na ng anak ng Diyos, andun sa lupa, ang masamang tao, wawalisin na po niya lahat yan. Ayan. Nagbibigay na naman po ang gobyerno ng Diyos, ang kapayapaan, mabuhay ang tao sa mapayapang pamamaraan, sa pamagitan ng banal na Espiritu ng Diyos. Ayan po. Kaya kung tayo may nalulungkot, nadidepress, nalulumbay, huwag na mawala yung pag-asa. Pag-asa na lang pong inahawakan natin. Sana huwag na mawala. Ayan, i-reveal ko na po sa inyo, no? Ang kabayong apat na symbolical na ano sa takdang panahon natin. Ayan po yan, panahon po natin yan. Ayan. Kaya naman po, nanatili tayong gising, mapagmasid sa kapaligiran. Kung bakit marami na natutulog sa kalye, marami na namamalimos, marami ng hubad, marami na lahat na. Sabi nga manatili tayong gising sa spiritual. Yan. Kasi darating siyang para magnanakaw, hindi natin alam kung kailan. Ngayon din naman, ng panahon ni Noe, sila yung nagsisikain, nagsisinom, nagsisipag-asawa. Hanggang sa pumasok si Noe sa daong, hindi na namalayan at lahat sila yung napusa. Yan, manatili po tayong gising, manghawakan tayong mahigpit, kahit mayroon pang buhay, magtiis tayo. So, yan, paliwanag ko na po. Ang susunod ko po yung paliliwanag sa inyo ang isang hayop itong ulo, itong sungay. Meron ba nito? Meron po ba literal na ganon? Ano po ba ibig sabihin yan? Isang hayop, itong ulo, itong sungay. Malalaman nyo po yan. Palalim na po ang ating sinasaad sa inyong katotohanan. Ayan. Magbasa po tayo ng Bible. Yan lang po talaga ang ano. At paalala ko na naman po sa inyo, hindi ko po ginagawa ito para magkapera. Kanya-kanya po kami. Walang halaga po sa akin ang million views. Kikita ng million pera o magkano man. Bahala na po ang Diyos sa akin. Kung anong may bibigay niya sa akin sa aming pamilya. At kami maasa na sana bandang uli makita-kita tayo sa paraiso. So may inyong Panginoon at sa amin din sa pamagitan anak ng Diyos. Ang banal na awa ng Diyos ipagkaig sa atin, ibigay sa atin para tayo bigyan ng masyado nahirapan sa buhay. Hanggang dito na lamang at salamat po sa inyong lahat. Thank you.